ito na, mag-exam na. No? So, nakipag-exam ako, mapuwa. Wow. Mapuwa. tapos, yung mom ko, in-explain niya rin na, pwede ka naman mag-photography kahit dentista ka na. Kasi tinanong na ako, ano yung 3 gusto mo? Sabi ng mom ko. 3. Sabi ko, gusto ko maging multimedia artist, photographer, yun nga po. O kaya naman, dentista, pwede rin. Kasi nga, nakita ko may art dun eh. Tapos yung last yata, sinabi ko seafarer. Okay. O basta gusto ko lang magbarko. Pero hindi siya anong topic. Kumbaga far-fetched sa akin. I don't see myself na gagawin ko yon, nagugustuhin ko. Kinailangan ko lang sabihin kasi 3 yung hinihingi ng nanay ko eh. So sabi niya, okay. So, ang sinabi niya, pwede ka mag-photography kahit na dentista ka na. So, kung unahin mo yung photography bago ka magde-dentista, medyo baka mahirapan ka na kasi baka mamaya may anak ka na nun o may family ka na nun. So, it's very parang in a sense na, oo nga no, kung hindi ako mag-success ng dentistry, edi magpo-photographer ako. Tapos sabi niya, yes. Tapos kung hindi talaga, pipilitan niya itang magbarko. Sabi niya. Di ba? Ayos. So, sabi ko, okay. So, pero hindi niya ako pinigilan mag-exam sa Mapua or ano. Nag-exam pa rin ako sa CEU. So, di-exam ako. Tapos, dumating muna yung result ng Mapua. Tanggap nga ako, na pwede pa akong ganyan. Pwede daw akong mag-engineer. Sabi ko, Diyos ko po, math. Hindi ko kaya mag-math. Sabi ko, gano'n. Pero okay, iniwan lang namin yung letter dyan sa kubo namin. Kasi yung kubo namin, it's parang yun yung area kung saan kami nag-uusap-usap. Pag may birthday na special, doon kami kakain. No? So, nandun lang siya. Lo and behold, sa nakakakilala sa akin, meron akong pamangkin/anak na si Alexis. One morning, pagdating ko sa kubo, lasog-lasog na yung acceptance letter ko from Mapua. So, I took it as a sign na hindi ako mag-multimedia artist, magde-dentistry ako. Yes. So, nag-dentistry ako. I have 2 predecessor, auntie ko, Ate Darlene and Ate Mac, which has their own career path na ngayon. Yung isa, house mom, housewife, very 100%. Give up niya yung kanyang dentist life to care for 5 children already. Congrats, ate! Congrats! Yes, and then I have this auntie naman, si Ate Mac, na sa Canada naman. Yes, si Ate Darlene nasa Australia. Si Ate Mac nasa Canada naman ngayon. Pursuing field din sa dentistry, and then she's doing good actually. Tapos yun, and then I'm left with my tita Emily here. So yun yung pinaka-mother figure ko talaga ever since. Pero syempre, since parang number 1 mo is multimedia, diba? Yes. And you just took it as sign na talaga na, ano yun, parang pinagdasal mo na pag may nangyari dito sa letter na to. Hindi naman. Or what came up with that sign itself. At the same time, gusto ko rin malaman dito na, kasi alam ko hindi madali ang kinuha mong course. Diba? Meron bang instances na you almost gave up on that path na ayoko na mag-dentist along the way? Meron bang the first question. Well, yung sign, I took it as a sign kasi tamad ako. So, kung nasira yung acceptance letter, pupunta ako sa Mapua, hingi akong bago. So, that was it. Okay na yun, sige na nga. Gano'n na yun. Tapos, yun nga, kasi I realized din talaga yung points nung nanay ko na hindi naman niya ako pinilit mag-dentistry, pero inopen niya yung everything. Yung parang possibilities. Oo nga, no? Tapos, look now, nung graduate ako, finally, first ever graduation gift ng parents ko sa akin. Elementary, high school, walang graduation gift yan. Wala. First, nung ako ay nag-graduate ng college and ang regalo nila is camera. Wow! So, yun yung first ever camera ko na mirrorless camera. Kasi ever since DJ kami. So, hindi pala camera. Yes. So, ang galing kasi
hindi nalimutan ng parents mo Hindi yung nila nakalimutan. yung gusto mo talaga. Yeah, hindi. A part of it na parang, anong gusto mo? Camera po. Gusto ko tayo yung camera. Tapos hanggang Nice. ngayon, hindi ko naman nagagamit. So, pero Hindi pa. Hindi Hindi pa pa. nagagamit. Yung, hindi pa in a level of like art. Nagagamit ko siya sa family events. Occasions. Ganyan, occasions, ganyan. Pero yung level of art na, photo walk, mga ganyan, pitik-pitik, wala pa. Wala pa. Wala pa akong time to be with a group that will do that, no? So, and then, yung second question, yung sa, mismo, sa dentistry, mabot ba sa point na mag-give up ako? Oo. Wala. Sobrang hard niya, pero I'm just very lucky na nandun ako sa group of people na, or group of student na, oy, aralin natin to, aral tayo, aral, para exempted tayo, and then saka tayo magbulakbol. Ganon. Oh, so napunta ka sa Yeah. group Yes. sa na group of talagang friends. laban. Hindi naman go for gold. Oo. Pero yung enough lang para Makagraduate, gano'n. mag-graduate na hindi ka babagsak. Oo. Ganon. Okay yun, Yes. So there's no, at all na on yourself na nagkaroon ka ng second thought ba na parang hindi na dentist kasi talagang gusto ko photography, gusto ko multimedia arts. May ganun ba sa'yo? O talagang sumula nung nagtungtong ka na sa dentistry, yung dire-diretso na yun. Oo. Kasi alam mo, funny part, Hmm. di syempre kapag, yun nga, kasi nga nandun ako sa group of friends or circle or yung section na yun is hindi naman high achieving, pero hindi rin low. Parang ang goal namin, ganitong grade para exempted sa finals. Ganon eh, di ba? And so they're also active with co-curriculars. Oh, really? Kasi mga anak sila ng prof. Oo. So, and somehow parang they're in the system na. Na magsiserve, na ganito ka-active, no? And so, naging more than 10 times committee ako on documentation. Wow. So, yung isa ko kaklase, papayaram lang niya sa akin yung camera niya. And then ako lang picture of everything of every. Syempre, hindi lang naman ako. Syempre, there are other students na very professional yung photos nila. Ako, wala. Pitik na ng pitik. Basta makuha na kitang nagsasayaw, makuha na ko yung naggaganon. Yan yung documentation kasi. So, yan lang ako. Papasa ko yung SD card. O yan na yung cover ko. Diba? It's photography. It's Yeah. pa rin. Yeah. So, parang, yung nanay ka talaga may tama. Tama talaga siya. So, yun. Kaya siguro, hindi umabot sa point na ayoko nang mag-dentistry. So, ayoko nang maging dentist. So, parang kasi sa akin, of course, i-value mo rin yung binibigay ng parents mo na opportunity sa'yo. So, this one, I learned from my lolo, my daddy Emeterio, na yung problema nila, wag mong problemahin. Ang importante, meron kang papel, diploma, pangalan sa'yo. No one can take that away from you. Kasi sa'yo yun nakapangalan. Take note yan, guys. Yun. So, highlight natin yan. Yan. Diba? From Lolo Emeterio. Ganda nang nasabi niya eh. Kasi binavalue niya yung ibinibigay na opportunity ng parents sa akin. Yep. So, yung mga kabataan dyan, value natin yan. So, Yep. fast forward tayo. So, gumraduate ka na. Oo. Naging doctor ka na. Oo. Ano naman yung pumasok sa'yo at nagtayo ka ng sarili mong business of clinic? Di ba? Ayun Ang na usapan nyo ng parents nyo, basta maka-graduate ka, di ba? Maging Yes, dentist ka. yes, oo. And you can pursue your photography, Yes. multimedia. Oo. Why dentist clinic and not a photography business? Eto kasi nga siguro sa culture namin, or sa culture na nakita ko, yung tita ko nag-clinic siya. Mhm. So, it's later in life na I found out na pwede pala akong maging associate dentist lang my whole life. Okay. So, naging focus kasi yung mag-open up ng clinic. So, the whole year na dentist ako, 2017 up until present, is trying to put up my own space, my own clinic. And I've tried twice na. Pangalawa ito. So, yung first try ko was parang gunshot lang. Mhm.
bili ako ng chair and everything. Sobrang blinded. And it's a very, very... Unplanned. Yes, unplanned, bold move, and it didn't go well. So, nagkaroon ako ng second chance. Tinry ko pa rin. So, and then, tsaka ko lang nalaman na, I can be an associate lang. Hindi ko kailangan magtayo ng clinic dahil dentista ako. Okay. Hindi. So, kailangan, pwede naman palang associate lang. But, don't get me wrong, yung iba gusto nila associate lang talaga sila. Kasi very tedious, lalo na sa panahon ngayon, ang daming certificate, accreditation, tapos meron pang lumalabas ngayon na parang kailangan may accreditation from DOH. And then that means... Dumadami ni requirements sa'yo. Yeah, that means to me another certification and pag ganon, another money. Another money involved na naman yan. Yes. So, sabi ko, do you know how much the NRP cost ko? Yearly? Around 20,000. Talaga? Yes. Gantindi Di pa nga ako bayad eh. pero syempre, before ka naman nag-start up ng sarili mong business, diba? Yep. You